Eto na mga kaulam, kainin na natin ang makluba. Diyos ko, hindi ako magkaintindihan mga kaulam. Nilagyan ko ng foil ang ilalim para masalo lahat yung mga guguho sa mga gilid-gilid. First time kong nagluto talaga nito mga kaulam. Makluba ay Palestinian food, Arabic food. Tapos meron yan mga carrots, nilagyan ko ng talong, manok, kusa, nilagyan ko ng bell pepper, patatas, nilagyan ko yan lahat. Tapos niluto ko lang yan. Sinunod ko ang tutorial sa University of YouTube. Kakainin natin yan ng may yogurt dahil medyo, kaunti lang naman, medyo may anghang ang pagkaluto ko. Dahil sinunod ko nga talaga yung recipe. Promise mga kaulam, sobrang sarap. Sobra talagang sarap ng aking pagkakaluto. Kaya lamang, medyo dahil ang ginamit ko mga kaulam na talong, yung malaking talong, yung malalaking talong na parang unan ng bata, medyo malambot. Dahil malambot yung talong na iyon na-overcook ang ating talong. Pero okay naman. Caring-caring naman mga Siyempre, kaulam. Hindi pa rin kami bati ng asawa ko. At alam nyo mga kaulam, medyo sobrang lungkot ko talaga dahil kahapon anniversary namin, 21 years. Pero, hindi ko talaga siya binabati. Talagang pinataas ko talaga ng pinataas ang aking pride dahil nabwisit talaga ako mga kaulam. Maikwento ko sa inyo at ichichismis ko na rin. Siyempre, ang amin lang naman pinag-aawayan parati ay ang aming pusa. Pang-apat na itong beses mga kaulam, pang-apat na beses na kaya nabwisit na talaga ako. Akala ko yung una, 2 hanggang 3 beses magtatanda na siya, pero hindi pa rin pala. Ibig sabihin, hindi niya nire-respeto yung nararamdaman ko sa pusa, hindi niya sinusunod kung ano yung gusto kong mangyari. Binuksan na naman niya yung balcony, pinaglaro na naman niya yung pusa doon. Dahil nga daw, marami daw balahibo ng ibon, kasi nga yung mga ibon doon sa aming balcony nagagawa sila ng pugad, nagagawa sila ng kanilang bahay. So, ang daming mga scratches, ang daming mga maliliit na balahibo, ang daming mga dumi. Pinaglaro niya ang pusa at tuwang-tuwa daw maglalaro. Ang iniisip ko parati, paano kung 2 beses nang sumampa ang pusa sa balcony, nasa 8th floor kami. Paano kung makatalon? Paano kung mahulog? Sabi naman ng marami, hindi naman daw mamamatay dahil ang pusa daw naman pwedeng tumalon sa pinakamataas nga na hagdan o ng bahay. Kaya lamang ang iniisip ko, oo nga, kung hindi mamamatay, paano kung masaktan ang pusa? Paano kung mabalian? Paano kung magkasugat? Paano kung doon bumagsak sa matutulis na bagay sa baba? Under construction nga ang bahay. Maraming ang debris sa baba ng building. Maraming mga ano doon, mga gamit-gamit doon na po pwedeng mabagsakan ang pusa. Paano kung mapilay? Paano kung masaktan? Diyos ko mga kaulam, hindi naman siguro lingid sa inyo kung gaano ka-importante sa amin mag-iina, lalo na sa 2 kong anak ang pusa. Diyos ko baka mag-iiyak yung mga anak ko din. Dahil sobrang mahal na mahal nila ang pusa na yan. Lalo na rin ang katwiran niya, nag-e-enjoy daw ang pusa, gusto daw maglaro. Tapos isa pa, syempre mga kaulam, maalikabok sa balcony. Maalikabok. Tapos ang pusa maglalaro doon. Tapos pagkatapos ng pusa maglaro sa balcony na maalikabok, sasampa ang pusa sa aming lamesa, sasampa ang pusa sa aming kama, hihiga ang pusa sa... Di ba Rumi? Parati kong ipinapaliwanag sa kanya yon, yung mga bagay na yun, lahat ng bagay na yun. Hindi siya nakikinig. Nabwisit na talaga ako mga kaulam. Kasi feeling ko, sabi ko nga sa kanya, talagang nag-rant na talaga ako. Sabi ko, kahit kailan hindi mo ako pinapakinggan, kahit sa maliliit na bagay na ganito, hindi mo ako pinapakinggan. Kaya simula ngayon wag mo na muna akong kakausapin dahil wala talaga akong gana makipag-usap sa iyo. Kahapon nga anniversary namin, hindi ko talaga siya binabati. Hanggang ngayon, ngayong unang araw ng Eid, bumili siya ng McDonald's para sa breakfast naming 2. Hindi ko talaga kinain. Nagluto ako ng pansit, nagluto ako ng egg noodles, yun ang kinain ko. Pinakita ko talaga sa kanya na hindi ako interesado makipag-usap, hindi ako interesado sa kahit na anong ini-offer niya sa akin. Ayaw ko talaga. Visit talaga. Sorry mga kaulam, dahil ganyan talaga ang ugali ko. At inaamin ko iyan, hindi ako magkukunwari sa kahit na sa harap ng camera o sa likod ng camera. Ganyan talaga ako.